Para mas maging abot kaya at accessible ang mga gamot na kinakailangan ng ilang mga Pilipino. Prioridad ng mga mambabatas ngayong araw ang paglalapit ng mga dekalidad na gamot sa mga barangay. Kung ano ang pinag-usapan sa komite, alamin mula kay Jap Regala live via phone patch. Nudge Botika ng barangay para sa mga senior citizen at persons with disabilities. Yan ang tinalakay ng mga mambabatas sa Kamara ngayong araw. Sa isinagawang pagdinig ng Committee on Health na pinangungunahan ni Committee Chairperson Siriato Gato Jr., binusisi ng mga mambabatas sa mga panukalang batas sa magpaprioridad sa kalusugan ng mga senior citizen at persons with disabilities. Sa kasalukuyan kasi, marami anila sa mga matatanda at mga PWDs ang walang access sa mga gamot na kanilang kinakailangan. As such, local government units without established and fully functioning community drugstores leave the residents without access to available and affordable basic drugs and medicines. Sa ilalim ng House Bill number 1033 o ang Botika ng Barangay Act of 2025 na inihain ni United Senior Citizens Party List Representative Milagros Aquino Magsaysay, isinusulong ang pagkakaroon ng botika sa bawat barangay kung saan gagawin mas accessible ang mga gamot. Dito, magiging libre ang mga gamot na kakailanganin. Kailangan lamang ipakita ang reseta mula sa doktor. Magbibigay din ng maintenance ng mga gamot sa mga nakatatanda at PWDs para sa high blood pressure, diabetes at hika. Ayon kay Representative Magsaysay, bagamat ipinaaabot ng Department of Health ang kanilang mga tulong sa mga nangangailangan, kailangan pa rin ng batas para rito. Suportado naman ito ng Department of Health. Ayon sa ahensya, mas matututukan ng ahensya ang pagbibigay ng mga gamot na dekalidad para sa mga nakatatanda lalo na sa malalayong lugar. The Department of Health supports the intent of the proposed measures seeking to establish and institutionalize the Botika ng Barangay program, which aims to enhance the availability, accessibility, affordability, and rational use of safe, quality, essential medicines, particularly for geographically isolated and in disadvantaged areas and economically vulnerable communities. Bagamat mayroon ng BNB noon ay hindi ito maayos na nasusustain at ito rin anila ang maaaring kaharaping problema ng panukala. Isinusulong din kasi ng ibang ahensya na dapat itong maging profitable para mapanatili itong bukas. Pero iginiit ng mga mambabatas na ang mga ahensya ang dapat na mag-maintain nito. Isa pang kinahaharap na problema ng panukala ay ang kakulangan sa mga pharmacists na alalay at tatao sa mga BNB. Binigyang diin naman ni Antipolo 2nd District Representative Bong Acop na hindi ang kakulangan sa mga pharmacist o kita ng BNB ang issue, kundi ang kakulangan sa mga gamot na kailangang matanggap ng mga Pilipino. Samantala, matapos ang mahabang talakayan ay inaprubahan ng komite ang committee report ng panukala at sasailalim ito sa pagsasaayo sa susunod na pagdinig. Mula rito sa Kamara, balik muna sa iyo, Nad.